The hip of sea swelled silently, waves were rippling gently to my skin. Inipon ko ang mga hibla ng buhok na tumabong sa aking mukha. Sandali akong naglakad habang tanaw si Gab sa lilim ng malagang puno. He lies in the sand like he's sleeping. I've watched him carefully. Ang pagbabataas ng kanyang dibdib ay nagbibigay ng ibayong kaba sa aking puso. Napayuko ako at bahagyang ngumiti. Clumps of seaweed got washed up on the beach. Maging ang ilang seashells ay nasa pampang lamang dahil sa lakas ng alon. Muling bumalik ang tanaw ko sa malayo. The sea is a cerulean blue gown and the beach seems dipped in earthshine gold. The yacht's lulling in the distance, feeling that the sea wants to lull me. Tinupad niya ang sinabi niyang susunduan ako kanina, para maligo kami sa beach. Inaasahan kong kasama nito si Alessandra, ngunit wala ito, una na nitong sinabi kaninang may event siyang dapat tapusin. Muli akong pumihit pa harap sa direksyon ni Gab. He's still at the same position, 2 arms is at the back of his head, tanging bimbong puti ang tumatakip sa mukha. Bumaba naman ang tingin ko sa suot kong loose white shirt at maong short. Iniwan ko sandali ang flip-flops ko sa mataas na bahagi ng lupa, kaya malayang sumusuot sa bawat sutla ng aking daliri ang pinong buhangin. Marahan akong naupo sa pampang, kung saan tumatama sa mga paa ko ang alon, hindi rin maiwasang mabasa ang short kong suot dahil sa lakas ng paghampas nito. I slowly lift up my head to the bluish kraken sky. Naghahalo na ang indigo at kulay kahel dahil sa nalalapit na paglubog ng araw. I wrapped my frail body and crouched to my knees. Hindi ko na pinasya pang maligo, baka kasi magising na si Gab anumang sandali at mag-aya ng umuwi. Plano kong bukas na lang bumalik sa mansyon. Nilaban ko kasi kanina ang ilan kong baon na damit, kaya bukas na bukas din ng umaga ay tutulak na ako pabalik ng mansyon. Bakit hindi ka naliligo? Isang boses ang nagpalingon sakin. Nakatayo ito ilang distansya ang layo sakin. His face held forward in steady gaze. Standing tall with 2 hands secretively inside his pocket, while a white t-shirt hugged his well-defined waist and broad shoulders. Umayos ako ng upo, ang dalawang kamay ngayon nasa magkabilang gilid. Hindi na, next time na lang siguro, he kept his mouth closed in a thin, straight line and his light brown hair is slightly messy in a sexy way. He combed back his hair and didn't bother to say anything in return. Itinuon kong muli ang sarili sa pagtanaw sa tahimik ng dagat, medyo manipis na rin ang hangin, kaya hindi na ganoon kalakas ang alon. Ngunit ganoon na lang ako napalingon dito, nang isa-isa nitong hinubad ang suot niyang t-shirt at bleached jeans. Tanging natira lamang dito ay ang kanyang tropical short na hindi lalampas sa kanyang tuhod. My lovely mouth opened out and stunned for a long while, unable to say a word. Mariin kong nadakot ang butil ng buhangin sa aking mga palad. His luscious body screamed, I can't find a word to describe how futile I am in my seat. The grip I have on the sand unconsciously tightened, suddenly my heart was about to leap out of my throat. Sinimulan nitong lamusong sa dagat hanggang marating ang level ng tubig sa kanyang dibdib. I pressed my lips into a tight line, nang ihilamos nito ang tubig alat. My heart pounded, para akong nanunood ng isang photoshoot, dahil sa pagkaperpekto ng kanyang katawan. He started to swim, sumabay sa marahang paghampas ng alon. I licked my lips, tila gustong pagsisihan kung bakit ako tumangging lumangoy kanina. Wala sa loob na tumayo ako, at pinanood siya mula sa malayo. My heart rate quickened nang lumingon ito sa banda ko. You wouldn't enjoy the beach if you stood there and watched me. He shouted. I shook my head. I'm okay here. I shouted back, masaya akong panuurin ka mula dito. I added, but not quite loud. Pumihit ito paharap sa direksyon ko, ganoon na lang ako napasinghap ng mapagtantong pabalik na ito sa pampang. I stand in my weak knees, hindi ko nagawang gumalaw nang huminto ito sa tapat ko. Gumagabi na baka hinahanap ka na ni Alessandra. Bahagya akong umatras para makaiwas dito, sinimulan ko na ring tumalikod dito, para hanapin ang tsinelas ko, ngunit mabilis nitong hinawakan ang palapulsohan ko. I look up at him, heart thumped uncontrollably, not even dare to breathe. Bakit?
Sa huli ay nasambit ko sa kabila ng paghuhurumentado ng puso. Gab features softened, turning gentle as he continued staring at me. He clenched his jaw. No, just nothing, he lastly said, bago ako binatawan, at pulutin ang hinubad na t-shirt at pantalon. Let's go, I will take you home. Gab told me, nauna na itong naglakad pabalik sa sariling sasakyan, na agad ko naman sinundan. Hindi na ito nagpunas ng basang katawan, diretsyo na nitong sinuot ang t-shirt at jeans niya, bago sumakay ng sariling sasakyan. At ubili naman akong sumunod dito at sumakay na sa backseat. Uuwi ka ba ngayon sa mansyon? Putol nito sa pananahimik namin pareho, I could feel his eyes on me, ngunit mas pinili kong wag tumingin. Bukas na ako babalik, nilaban ko kasi ang mga marurumi kong damit, banayad kong sinambit, buong higpit ko ding pinagdaop ang dalawang palad sa aking kandungan. Alessandro called me earlier, late na daw siya makakauwi, dahil sa late event na pinuntahan, he informed me, bahagya akong sumulyap dito na nasa daan na ang pansin. Siguradong walang magluluto sa bahay ngayong gabi. Hindi ko maiwasang mag-alala dito, kaya naisipan ko itong imbitahan sa bahay. Kung gusto mo sa bahay ka na kumain. Sa puntong iyon nagsalubong ang mga mata namin sa rearview mirror. Hindi ito sumagot, kaya mariin kong nakagat ang ibabang labi, dahil sa bumalot na hiya. Silence suffused the car, he continued to drive steadily. He was emitting so much frost, that the atmosphere in the car came oppressive and suffocating. Mas lalong damiin ang pagkakasandal ko sa car chair, dahil sa kanyang ginawa. Mabuti na lang ay pumasok na sa village ang sasakyan nito, at sandali pa ay nasa tapat na kami ng aking apartment. Pasok ka muna. Hindi ko na napigil ang sabihin nang buksan ko ang pinto ng kanyang kotse. Hindi ito sumagot, imbes ay pinatay nito ang makina ng kanyang sasakyan. Nauna na akong pumasok sa loob, narinig ang yabag niya mula sa aking likuran. Diretso na ako sa kusina para buksan ang stand cabinet at fridge, at maghanap ng pwedeng mailuto. Sa huli ay nagbukas na lang ako ng canned goods at nagprito ng itlog. What do you cook for dinner? Napapitlag ako sa boses ni Gab mula sa distansya. Nilingon ko ito bago ngumiti. Pasensya ka na, hindi pa kasi ako nakakapamili. I'll just cook omelette. And I'll have some canned goods for dinner. I shyly said. Agad na namula ang dalawang pisngi dahil sa hiya. That's good enough for the two of us, he commented. Napalabi ako sa kanyang tinuran, hindi ko napigil ang mamula ang puso sa narinig. Two of us. Napalingon naman ako bigla dito nang marinig ko ang pagbahing nito ng sunod-sunod. Agad kong pinatay ang stove at humarap dito. Hey, are you okay? I sounded more concerned. Hindi na ako nagdalawang isip na lapitan ito. Yeah, he replied quickly, combed back his hair effortlessly. You're not look okay, I stated. Bumaba ang tingin ko sa t-shirt nitong basa, at sa kanyang pantalon. I'll have some extra shirt on my closet. I'm okay Alora, putol niya sa sasabihin ko pa. His eyes lowered slightly, and took a deep breath. Hindi ko sinasadyang mapapikit sa kanyang ginawa. Can you get me a towel instead? He asked softly. I opened my eyes immediately. Yeah, I'll just go upstairs. Mabilis kong palm dito para ikuha ito ng tuwalya sa aking closet, agad rin akong pamanaog at diretso sa kusina kung saan ko ito iniwan kanina. Nakahain na ang pagkain sa round table ng madatnan ko, mukhang inayos na ito ni Gab. I opened my mouth with astonishment. Hindi dahil sa ginawa niya, is just because he was naked from the waist. I hope you don't mind, kung pinakialaman ko na ang kitchen mo, he said politely. Of course not, hindi ka na sana nag-abalang gawin ito. I came quickly towards the table across to him. Ito pala yung towel, magpunas ka muna sandali, at ubili ko itong inabot sa kanya na hindi makatingin sa mga mata, pilit ko ring iniiwasang mapadapo ang tingin sa hubad niyang katawan. Thanks, inabot niya ang towel, at agad na nagpunas ng katawan. Pumihit naman ako patungo sa counter table, para humila ng wine. Halos ikataranta ko ang ginawa ko, dahil nagsitunog ang ilang bote dahil sa pagmamadali ko. Be careful, he warned me.
Huminga muna ako ng malalim na paghinga bago humarap dito. Hawak ng mahigpit sa kamay ang napiling wine, at piniling maupo sa harap nito. Suot na niyang muli ang t-shirt nito, kahit pa mas gusto kong sabihing mas bagay sa kanya ang ayos niya kanina, ay hindi ko yun maisatinig. Let's eat, nasa sabik kong sinabi. Ngunit ang akala kong masayang dinner, ay binalot ng katahimikan. It was so quiet so I could hear his heavy breath. Pinilit kong maging kalmado, dahil sa palagiang pagsulyap nito sa akin na hindi ko magawang suklian. May I ask you something? Tumaas ang tingin ko dito, na ngayon ay hawak na sa kanang kamay ang baso ng wine. Ano yun? I said and smiled sweetly. Tumitig muna ito sa mga mata ko, tila kinakabisa ang bawat parte ng aking mukha. Lumunok ako pero tila bumara ito sa aking lalamunan. Your husband, is he treated you right? He is staring and there seems no end to his fascination. The only time his gaze breaks is when I turn my head down, nahagilap ng mga kamay ko ang wine glass, at agad iyong tinungga ng inom. I saw you several times crying alone, he continued, pinagmasdan maigi ang magiging reaksyon ko. We were okay. I smiled bitterly, hindi ko pala kayang itago ang kirot. Muli kong nilagok ang alak sa aking baso. He gripped the wine bottle and poured me another drink. Thanks, I murmured. Ilang buwan na kayong hindi nagkikita kung ganun. He asked again, pouring himself a drink. My heart raced and I just unable to withstand the pressure any longer. Hindi ko nagawang sumagot, kailan nga ba ang araw na yun? 2 to 3 years, I whispered, hindi ko gustong isatinig pero kusa ayon lumabas sa aking bibig. Didn't he come home? He asked, brows furrowed curiously. It's normal that he didn't come home, I answered truthfully, masakit isiping hindi na talaga siya makakabalik pa sa akin. Biglang umangat ang tingin ko dito, when I heard he muttered curses under his breath. But I'm okay, nakikita ko namang masaya siya sa ginagawa niya. I hurtfully said and smiled bitterly. He chuckled, a short laugh before the smile disappeared, then he glared sharply at me. Gustong tumaba ng aking puso dahil sa kanyang naging reaksyon. Pero kung iisipin mo, nakakatawang siya mismo ang tinutukoy ko. I shook my head repeatedly, nais ko ring matawa ngunit hindi ko magawa. Tell me, kayo pa ba? He asked again with his intriguing tone. I can't help but to laugh at what he just said. Sunod-sunod rin akong umiling dito. Of course, we have been together for 8 years, hindi madaling itapon yun. I answered back. Pero mas lalo lamang dumilim ang tingin nito sa akin, kaya binalik ko ang pagkaseryoso ng mukha. But, hindi ko maituloy ang dapat sabihin. It hurts to explain what I really felt about it, lalo na sangkot ang pati ang damdamin niya. But, what? He put down his wineglass and laid his back against the chair, brows furrowed then he asked again, is he cheating on you? Hindi agad ako nakapagsalita. I lowered my lashes, shielding my dark pupils. Gumuhit sa mga labi ko ang hindi maitagong kirot. Alam kong hindi nakaligtas sa kanya ang aking ginawa, kaya pinili kong ngumiti sa huli. You know what? Just enjoy your food. Baka nasa bahay na si Alessandra at hinihintay ka, mas pinili kong sabihin kesa ang sagutin ang tanong niya. Nagpaalam akong may pupuntahan, baka late na rin ako makauwi, maagap nitong sagot. Umangat muli ang tingin ko dito, na puno ng pagtatanong ang mga mata. May pupuntahan ka pa ba pagkatapos mo dito? Hindi ko napigil ang itanong. He shook his head, wala. He answered, then swirled the wine of his glass sexily. The brilliance of my eyes dimmed as what he said, kakaibang kaba ang bumangon sa aking puso. What about Alessandra? Hindi ba niya iniisip ang asawa sa mga oras na ito? I gripped the wine glass tighten as I could, marahas ko yun sinimsam ng inom bago mag-iling. This is not right. The beach, the dinner and this precious moment. Siguradong nag-aalala na si Alessandra sa'yo, baka nasa bahay na siya ngayon. I said painfully, pilit akong umaaktong ayos lang na umalis siya. Silence lingered for a moment. Pumikit ako ng mariin nang sa huli ay pinasya nitong tumayo. Thanks for this wonderful dinner Alora. I really appreciate it.
he said huskily. I let out a deep sigh at binaba ang wine glass bago na rin tumayo. You are very much welcome, sir. I expelled and nodded affirmatively, bago na ihakbang ang mga paa para mauna na patungong main door. Sasunduan kita bukas, his voice directly behind me, radiates through me. Napalunok ako at pumikit ng mariin, hindi ko nagawa pang sumagot. Hindi ko na rin nagawa pang buksan ang pinto, at nanatili ang mahigpit na hawak sa doorknob. You don't have to, magta-taxi na lang ako. Sa huli ay nakuha kong sabihin. I turned the door handle to open, but he extended his hand to push the door close. I insist, susunduan kita gaya ng sinabi ni Alessandra, his breath producing a soft sound on my ears. Sobrang lapit nito sa likod ko, I can't even make a move. I gripped the door handle much tighter. Anumang oras ay parang gusto ko nang bumigay, at sabihin sa kanyang wag na siyang umalis, at dito na lang siya sakin. Pero ang masayang imahe ni Alessandra ang pilit na umuukil sa konsensya ko. Wala siyang alam, biktima lamang kami pare-pareho. Isang marahas na paghinga ang binitiwan ko, kasabay ng pagbitaw ko sa door handle, at lakas loob na humarap dito. Kaya ko ang sarili ko, I can't even use my car, I lift up my chin, para pakitang nakapagdesisyon na ako. Hindi ito ang tamang oras para magpadala ako ng emosyon ko. His eyes lower slightly, exerting more strength at the door. I said, I will pick you up tomorrow morning, he said in baritone voice. My lips hitched with disgust. Kaya mo lang ba ako susunduan dahil sinabi ni Alessandra? What do you mean? His eyes flashed with amusement. Hindi ko napigil ang mapasinghap, mas lalo lamang itong yumukod para magpantay ang mga mata namin. Your wife? Hindi ko matuloy ang dapat na sabihin, dahil sa mapanuri nitong mga mata. What about her? He softly asked and remained calm in front of me. Mahal mo siya kaya lahat ng gusto niya sinusunod mo kahit ayaw mo, I whispered, ignoring the hurt that sliced inside me, even myself didn't notice my tone had a hint of jealousy. Sabihin mo sakin kung ano ang ayaw ko sa mga inutos niya. His mouth twisted, before smiling nonchalantly. I bit my bottom lip, hindi malaman ang dapat na sabihin, kaya pinili kong mag-iwas ng tingin. Tell me Alora, he commanded. The amusement in his eyes seemed to brighten, nanatili ito sa aking harapan, habang hawak pa rin ng isang kamay ang pinto. It's getting late, mabuti siguro kung uuwi ka na, masyado ko nang naabala ang oras mo. I said with my shaking voice. Nag-ipon ako ng lakas para ihakbang ang mga paapaalis sa pinto, ngunit mas lalo akong napasandal dito nang itaas pa nito ang isang kamay, para maikulong ako sa huli. I will do that later, he said with a soft-toned voice. I stiffened my spine, even my knees are tremble. Hindi ko maintindihan kung bakit kami humantong sa ganito. Hindi ito pwede mangyari. May asawa na siya, kahit pa ako ang tunay niyang asawa, hindi pa rin ito tama dahil ibang tao pa rin ako sa harapan niya. Hindi ko mapigil ang hindi salubungin ang mga tingin nito. His pitch black eyes shiver in my spine. Please Gab, makakauwi ka na, lakas loob kong binaklas ang braso nito, para ako makawala dito. But he pushed me aggressively at the door. Why is it hard to stay away from you? He whispered. His face flushed a deep shade of red, tila hindi matanggap ang sinabi. I blinked in the odd response, pursed my lips tightly. Tila hindi pa maabsorb ng utak ko ang sinabi niya. Are you seducing me? He accused, with indignant tone of voice. Nang inag ang mga tuhod ko, hindi ko inaasahan na iyon ang lalabas sa bibig niya. Hindi ko kailanman naisip na gawin ito sa kanya. I have no intentions of seducing you, panic flashed across my eyes. Umayos ako nang tayo sa pag-aakalang pakakawalan niya ako, ngunit mas lumapit pa ito sa akin. Hindi gawain ng matinong babae ang magpapasok ng lalaki sa kanyang bahay, gayong siya lang mag-isa ang nandito. His words pierce my heart much like lighting on a pitch-dark night. My lashes fall down, ramdam ko ang panghihina ng aking mga tuhod. He lowered his head down and looked straight to my eyes. Are you trying to play with me? He asked confidently. Or you wanted to be in my bed? What? Heat rushes over my body.
Tinulak ko ito ng buong kong lakas, ngunit hindi ko man lang nagawang itong mapa-atras. Tears welled up in the corners of my eyes. I felt like I was being attacked by thunder and flames. Ganyan ba ang tingin mo sakin? I shot him a disgusted glance. What if I say yes? His voice held no emotions, no signs of remorse. Isang malakas na sampal ang ginagawad ko sa pisngi niya. His cheek turns red immediately, fierce gaze seemed as if they were trying to tear me apart. What exactly does that mean? His voice was laced with sarcasm, tila hindi ininda ang lakas ng sampal ko, kulong pa rin niya ako sa likod ng pinto. The aching pain grew stronger by the moment. Wala akong nasabi, halos magdugo ang mga labi ko, dahil sa mariin kong pagkagat dito. Is that your way of seducing me? His pupil flashed with a trace of slight anticipation. Suko ang mga matang nagbaba ako ng tingin. Gusto kong magalit sa kanya, at sambatan ito sa lahat-lahat, ngunit hindi ko magawa. Natatakot ako sa maaring mangyari. I shook my head. No, hindi ito si William. Hindi ito ang taong minahal ko noon. I couldn't recognize him anymore, the man I used to know was gone. Wala akong pagpipilian ngayon kundi ang sumabay sa agos, magpatangay sa kung saan man ako dalhin ito. I raised my head in an alluring manner and a bit of coquette. Men always like new things. They will not be loyal to only one woman. A sweet, lovely voice spilled into my mouth. Halatang natigilan ito sa aking tinuran. His expression turned gloomy as he took a deep breath. I'd hope you referring that to your husband, instead mine. A smirk grew over his face. Each word seemingly cutting me deeper. Ako naman ngayon ang hindi nakapagsalita dahil sa kanyang tinuran. My knees trembling violently. Two hand digging into a fist, leaving my eyes red. Hindi ganun si William, I said defensively. I was agitated by my heart. Kung kanina ay handa akong panindigan ang mga sinabi ko, ngayon ay para niya akong papel na dahan-daang tinutupi. Kung ganun, nasaan siya? He should be there with you. His voice rough and low rumble. My lips quivered. Emotions flashed across my face. Pigilan ko man ay tuluyan ng pamatak ang mga luha ko. He leans back and look at me for a second. He curses, hand goes to my jaw, and he drags my gaze to his. My back flattened against the door, and lower my head down defeatedly. Hindi ko kayang salubungin ang mga titig nito. But I held hostage by his gaze. Puno ng pagtatanong ang mga mata nitong nakatitig sakin. Rinig ko ang pag-igting ng panga nito, habang sapo ang dalawa kong pisngi, isang marahas na buntong hininga pa ang pinakawalan nito, bago marahang pahirin ang luha ko. I'm sorry, I didn't mean anything. His voice now softened and comforting. I bit my bottom lip and looked away, hindi ko na kaya pang tagalan ang presensya niya. Lalo pa ang mainit nitong hininga na tumatama sa pisngi ko. I'm sorry, if I scared you away. He said gently, caressing my both cheek. Please umalis ka na, puno ng emosyon kong sinabi. Lakas loob kong hinawakan ang dalawa nitong kamay para alisin sakin. Instantly the icy coldness arose in my heart, when we finally break even. He stood still for a second. I hesitantly looked up at him. The swirls of emotions I saw there, made me gasp. Before I could ponder about it further, he yanked me to him and covered my mouth with his in a hungry kiss. It was very sloppy kiss, with the strong scent of old wine being exchanged in. Tila nanlambot ang mga tuhod ko, my entire body had been taken over by the overwhelming feeling of desire. I moved my hand to the back of his head, tila doon ako nakakuha ng lakas. He lowered himself to deepen the kiss. I feel his hand settle on my waist and lingering there. I whisper, a low and sexy sound. And suddenly he drew away, and I am breathing hard. I splayed my hands against his chest, intending to push him away, but instead I left it there. His breathing quickened as I did. Alora, he whispered, forehead rested on mine. I shut my eyes with anticipation. Parang sasabog na ang puso ko anumang oras, hindi na rin tama ang paghinga ko.
Alam kong mali ito, pero sinasabi ng puso ko na tama ako. William, I whispered silently. I am at my limit, he huskily said, bago ako muling sila ng halik. I was about to surrender myself everything to him. To my husband, ngunit sunod-sunod na pagtunog ng kanyang cellphone ang pumukaw sa aming pareho, dahilan para ako nito ilapat sa pinto. Alessandra is calling, he exclaimed.